Makakatatayan daw po. Ay, patay kayo dyan. Sa gitna daw. Mas mabilis pa daw. Masaya pagkasama ko. Sadyang sumiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Sadyang sumiibig. Kahit inang pagmasdan ang kanyang dalawin. Tanging Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig.
Amen. Thank you, Lord. Kaya mo na. Ating pag-awit po sa Panginoon. Gagalit na si Gia. Atin po siyang pasalamatan, papurihan. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Inapo na ho. Kayaan at ikom ang ating Thank you, Lord. Amen. Sampit ng pasasalamat Yes. at ng pagpupuri sa Panginoon. Amen, Praise you, Lord. Lord. Yes, hallelujah. Suro po. Yes, Lord. We praise you. We adore you. Hallelujah. We magnify your name. Lord, sige po, tayo po yung magpasalamat. Tayo po buka po natin yung ating mga bibig. Sa ating pong Panginoon, ay man po yung pinagdaraanan natin. Pag pupunta kayo dito, kayo man po yung nakaranas ng mga problema, kayo man po ay nasa kasiyahan. Sabi po ng Panginoon, in everything, give thanks. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Habang inaawit po natin po na Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. habang inaawit po natin sa simula sa pasimula. Alalahanin natin ang Panginoon ay pasalamatan. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. At dakilang Diyos na buhay. Ang iyong kaawa ay magbawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, Praise the Lord. sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Amen, O God. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago.
ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, kay aming pinupuri. Lord, sinasamba at pinadakila. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Lord. Pinagtikon mo ang bawat leaders, Panginoon, ang bawat workers, O Lord God. Panginoon, salamat, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, ay hindi aksidente, O Lord God. Panginoon, salamat, Panginoon, na sa araw na ito, Lord, may gagawin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Amen. Lord, salamat, Panginoon, na muna at maghali ka, Panginoon, sa programang ito, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen! Okay, tayo muna yung makakaupo saglit. At pinakongratulate ko kayo. Happy leaders and workers. Pagpapako natin ang Lord. Thank you, Lord. Ano ba? So, mamaya meron tayong meeting din para sa darating na December 7 and 8. Nadaanan na rin namin ito noong kahapon. Pero i-save nyo na po yung araw na yun, December 7 and 8, kasi magkakaroon tayo ng workers, leaders and workers pa rin na banding. So sabay tayo. So i-save nyo na yung araw na yun. Linggo ng hapon hanggang kinabukasan na. Okay, so excited po ba kayo? So napag-usapan na po namin yun at I do believe na refreshing din po yun sa atin. Sige. Okay na ba kayo? Open your Bible in 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Okay, saglit lang natin kung titignan. Una, nagpapasalamat ako. We really appreciate you, internal at saka external workers. Yung masisipag sa kids, sa mga life group, sa area doon nila Brother Ray, sa TGC San Bartolome, Alaminos, Santiago 1, Santiago 2. Amen. Palakpakan po muna ang Lord. Amen po ba? Sa Sapa, sa Balanga, sa San Vicente, San Debbie. Amen po ba? Baka may nakalimutan ako. So, yan po yung mga area na talagang nakikita natin na nagbubunga po ang ating mga magpapagal. Amen po ba? Because we do believe yun po ay ministry ng Panginoon. Okay. Lahat po ba kayo may dalang Bible? Wala ko kausap. Okay. In 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11 ay ganito ang pagkasabi. 1 Peter chapter 4, 10 to 11, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Kaya nga, we appreciate you, sapagkat ang church po ay hindi lang po si pastor, hindi lang po kami mga pastor, kundi kahit po sa mga volunteers or workers ang tawag natin, we appreciate you lahat. Amen. Yung paglilinis nyo sa church, pagwawalis, at marami pang mga bagay. Kung di man namin kayo na-appreciate mag-asawa, di namin kayo napapasalamatan, we appreciate you all. Let's see this context. 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob, gamitin natin ito para sa ikakabuti. So, bawat isa po daw sa atin ay may kaloob. Bilang matapat na katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Sabi mo, iba't ibang kaloob pala tayo. Sa verse 11, ano sabi? At binigyan ng kaloob ang pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob upang maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa Kanya ng Diyos. Amen po ba? So, ibig sabihin, iba't iba tayong kaloob. Amen? Amen. So, hindi lahat ay pastor, hindi lahat ay evangelista, pero kung ano yung kaloob mo, mag-function ka doon. Amen po ba? Kung para sa bahay kubo yan. Amen? Kung ikaw ay kamatis, di manatili kang muna doon sa kamatis. Amen po ba? At ang sabi nito, at binigyan ng kaloob upang maglingkod, ay dapat maglingkod sa kakayahang ibinigay sa Kanya ng Diyos upang mapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Makapangyarihan siya at karapat-dapat purihin magpakailanman. Isa pa pong verse na gusto kong ibigay sa inyo para hindi po tayo pastor. Hindi naman ako pastor. Ito po yung mga kaloob. Roma chapter 12 verse 6 to 8. Iba't ibang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa Kanyang biyaya. Tingnan nyo rito, baka may gift kayo dito.
Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan upang ipagkaloob sa isang tao ay ang pagpapahayag ng Diyos, kailangan ipahayag niya ito ayon sa kanyang panampalataya. Pangalawa, kung ang ipinagkaloob sa kanya ay paglilingkod, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Verse 8, kung pagpapalakas ng loob, magpalakas siya ng loob. Kung pagbibigay, magbigay siya ng bukas palad. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya na may kagalakan. Aling kaloob ka meron dyan? See? Amen? Kayo po ang makakasagot nito. Amen po ba? Pero sa lahat pong ito, dahil ito ay workers, leaders and workers night, I ask the Lord kung ano ang aking may share. Amen po ba? The moment ng leaders and workers ay tumatagal sa paglilingkod, minsan ito yung nakakaligtaan natin. Na, yung pagkabalalatakot sa Diyos. Kung gusto natin tumagal sa ministry, first, yung pangalawang antas kasi yung love. Ibig sabihin, pag ikaw may love, may fear of the Lord ka. That's why the first Peter, ang Proverbs chapter 1 verse 7 ay ganitong pagkasabi. Ang sabi diyan ay, the fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Amen po ba? I encourage you with the love of the Lord. Ang pasimula daw po ng karunungan is yung pagkabalalatakot sa Kanya. Amen po ba? In Proverbs 9 verse 10 to 12, fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One result in judgment. Wisdom will multiply your days. Kaya kayo, may mga gift ngayon na Pastor, dito po, nasa po ako ngayon, sumasama-sama po kay Ate Sai. Alam nyo, pagka kayo po ay faithful sa maliit, doon sa pinakamababa, God will instruct you sa malaki. Amen po ba? Kasi wala po nag-umpisa kagad sa malaki. Naalala ko, nung ako ay nagpapasimula pa lamang, hindi ko kalain ako magpapastor sa inaharap. Ang una ko pong ministry, hindi kay pastor, hindi po kagad pagtuturo. Ang una kong ministry, tagawalis. Kagaya ng ginagawa ng mga kabataan ito. Ang una kong ministry, tagapunas ng mga jealousy pa noon eh. Tapos, ang next yung ministry ay sama-sama sa pastor. Nag-ayos ng mga lapel ng pastor. Tapos habang tumatagal, nakitaan ko, parang maganda rin mag-share. So, nag-start ako mag-share ng evangelism, so house evangelism, sa lake, at sa maraming pang lugar. So, hindi ko kalain hanggang sa napapunta ako sa jail, hanggang sa, hanggang sa naging pastor po tayo sa inaharap. So, hindi madali sa umpisa. Pero isang bagay, yung fear of the Lord. The fear of the Lord. Napaka-importante po ito. May nagturo po sa amin doon sa Isaac Network, noong nasama ko na yung mga leaders. Bago nawala yung fear of the Lord, nawala yung love. Ang foundation po, leaders and workers, para tumagal tayo sa ministry. Ang unang pinaka-foundation dapat ang iyong pangalagaan at ang iyong puunan, walang iba kundi love. Kaya kayo naglilingkod, Brother Ray, mga children, kayo nagbo-volunteer, mga workers, leaders, because of love. Ang foundation po natin ito is love. Love in the ministry. Sapagkat pag wala ka ng love sa ministry, hindi ka magtatagal. Because the fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Amen po ba? Perseverance, long suffering. Alam nyo, may mga dumating talaga sa punto, minsan masusubok ka sa paglilingkod. Lalo na pagka dumarating yung panahon ng problema, magkabili-kabilaan. At lagi mo alalahanin, your labor in the Lord will not be in vain. Amen po ba? Walang naglingkod sa Diyos na kailanman hindi niya tinugon, hindi niya bless, at hindi umayos at umangatang buhay. Amen po ba? Amen. So ang unang punan natin bilang mga leaders and workers, love. Amen po ba? Pag tayo ay may love, masipag tayo. Hindi ko na po ito dudugtukan pa ng ibang foundation sapagkat ang unang foundation kung bakit natatag ang ministry ng TGC because of love. Love with principle. Amen po ba? Not just love sa mali, kundi love with principle. Sapagkat pag hindi po natin mahal ang ministry natin, wala po tayong gagawin. Kaya yung lahat na nasa ministry, pakitaas nga po yung mga pastoral staff. Okay, lahat ng mga pastoral staff, hindi sila magtatagal bilang pastoral staff pag di nila mahal ang kanilang ministry. Amen po ba? Siyempre galing po yun kay Lord. Amen. Nariyan po ba kayo? Amen. Kaya ang paglilingkod, sabi ang paglilingkod. Maglilingkod. Yan ay opportunity. Yan ay opportunity. Amen. Yan po ay pribileyo. Sabi ang pribileyo.
na ibinigay sa atin ng Lord. Amen. Kung makikita niyo pa unang Timoteo chapter 1 verse 12, sabi ni Paul, ako'y nagpapasalamat sapagkat inilagay ako ng Lord or pinagkatiwalaan ako ng Lord sa ministeryong ito. Amen po ba? Amen. So lahat kayo ay masasabi ko ay bigay kayo sa akin ng Lord. Bigay kayo sa amin ng Lord. Regalo din kayo ng Lord para sa amin. Amen po ba? Amen. Hindi lang po yan yung pastor. Amen po ba? Ang regalo sa church. Pero yes, totoo yung pastor po ang unang ginamit. Pero sa aminin man namin sa hindi tatakbo ang church kapag walang mga internal at saka external workers. Amen po ba? Amen. Kaya lang, huwag lumaki ang ulo natin. Amen po ba? Amen. The more na tayo ginagamit ng Lord, the more tayo mapagpakumbaba. Amen po ba? Amen. The more tayo nagiging effective, the more tayo nagiging submissive. Amen. The more mabunga ang ating ministry. You know, sa area doon sa Santiago at Santiago 2, the more na mabunga, lalo magiging pat. Lalo tayo dapat faithful, available, teachable. Lalo tayo dapat natuturuan. Ganun din sa kids, Rika, sa Iril. Habang nagiging mabunga ang bawat department, you know, lalo tayo mapagpakumbaba. Tandaan niyo po lagi, ang palay po, pag po siya'y namunga, lalo siyang imuyo po. Amen po ba? Wala akong nakitang palay na namunga na sobrang tayog at mataas. Maging kagaya po tayo ng palay. Amen po ba? Amen. Amen? Kaya nakita nyo po, pagka ang puno ay may bunga, binabato. Tama? Pero may puno din may bunga, maika, na binabato. You know? Yung uang galing. Yung maraming uang. Amen po ba? Ibig sabihin, merong mga insekto kaya binabato yung puno. Pero tayo po, we pray, we hope, kaya maraming mga bato rito, bato doon, sapagkat, tandaan nyo lagi, ang isang puno na nagbubunga ng totoo at tapat, makinig, marami po talaga gustong pumitas noon. Kaya binabato ka. Nakikinig po ba? Amen. At tandaan nyo lagi, pag ikaw ay puno na nagbubunga, bilang mga leaders and workers, wala akong nakitang puno, example, puno ng rambutan, puno ng lansones, na bungang-bunga ka, tapos ikaw ang lalapit para pitasin. No. Kaya pag tayo nagbubunga, yung mga tao ang lalapit sa atin upang pumitas ng bunga. Ang ibig kong sabihin, pag nakikita ng mga tao na ang buhay natin ay nagbubunga, hindi lang nagbubunga nga bilang isang leaders and workers, ang mga tao ang lalapit sa atin. Hindi mahirap mag-win soul, hindi mahirap pagpalain. O pagpalain po muna natin pala ang Lord. Thank you, Lord. Kaya meron lang ay ang mga sawang ito ay merong bagong kotse. Amen po ba? Alam nyo, parang kailan lang na ang buhay nila ay ang sisigaw pag before si Ali. Bili na po kayo ng botchi, palitaw, sapin-sapin. Tama ba na? Pero kung nakita niyo po, ang Lord kasi hindi siya ligo. Yung pagpapagal ng pamilyang ito. Amen po ba? Impact siya una nakakilala kay Lord. Bago po sinasabi sa inyo ito, sapagkat alam ng Lord kung kailan kanya i-bless. Amen po ba? Kaya huwag kayong pag nakikita natin nagkakakontya sila, sabihin mo, next, ako nito sunod. Amen. Amen po ba? So we are so happy. Bunga po yan ang paglilingkod natin kay Lord. Kahit umulan, umaraw. Kaya nga, wala akong nakita ng lingkod kay Lord na kailanman kanyang pinabayaan. Amen po ba? Kaya bilang isang leaders at workers, patuloy pa nating pagbungahin. And we pray sa darating na taong ito, kaya next year, may tayo na doon yung church. Amen. TGC, amen. Pastor Madeline, Pastor Ray, Pastor Ray. Amen. Pastor na kayo doon. Then we pray. Alam niyo po, kasi ang kalooban ng Lord, mag-expand tayo. Ang kalooban ng Lord, mag-expand tayo. Amen po ba? Kaya yun pa lamang, bilang mga leaders and workers, pagtulungan na natin ito. Amen po ba? Amen. So, may kumuli. Kasi matapos na ako. Busy ka na. Kami mag-asawa, kami na-appreciate namin kayo. Kaya nga, nag-isip kami ng kaparaanan para... May nag-isip kami kung paano namin kayo kasi sa totoo lang, lagi nyo kami na-appreciate. Pero sa totoo lang, deserve nyo rin para ma-appreciate. Amen po. Okay, basta kayo pa naman. Oh, baka sabihin nyo, tapos na ako.
Ikaw na kain. Lang po, ibon Kain na na. Di ba, tawagin mo sa malaki. Magsalita ka muna bago tawagin si Rika. Magsalita daw muna bago tawagin siya. Ah. So, sa kakuhaan ng TGC, salamat sa bawat isa sa inyo, sa loob man at sa labas ng church, sa mga buhay na pinapagamit natin sa Lord. Actually talaga ay, kami lang talaga hindi nag-usap. Ako kasi ang plano talaga is worship team. Tapos nainggit siya. Oo, naigit talaga. Hindi naman sabi yung mga gifts. So, ito nagkaano. So, super blessed kami. Kung kami ay regalo sa inyo, regalo din kayo sa amin. Amen! Hindi naman nagrarang ang university talaga wala kayo. So, lahat tayo ay may kanya-kanyang gift, may kamay, may mata, may tenga, pero isang body na isa kayo. So, tinatawagan namin si Rika. Si Rika po talaga ang kutsaba. Okay. Ahirapan kami dito! Si Rika, aking kakonsyamo dito. Hindi lang! Akala namin si Ate Bibi Pangit. Hindi, kasi kung kayo papalit dito, hindi na surprise. Di ba? Okay. Go, Rika. Meron ka ng kaunting pinagda para sa bawat isa sa atin. Yes, I know. Yes, sakta. Sige po. Doon na kayo dalawa. O, tanyo, hindi nga sa inyo nagpa-print. Sabi na eh. Away pala. Siyempre, ang aming MC duo. Yes. Tapos naman kasi kung meron kayo teka lang, hindi naman kayo nag-away. Okay, wala counseling. Muntik na kayo. Konting na. Ayan po, talakpakan po natin ang bawat isa. Ready po ang ating listahan ng mga utang na babayaran ninyo. Hindi po, kami po ang naatasang mag-MC po ngayong gabi ito. At again po, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakakatuwang makita ang mga tapat na leaders at masisipag na workers. Hindi po ngayong gabi. At welcome po sa ating Hoy, di makatuloy. welcome po sa ating leaders and workers. Ayan po. At alam po natin kung bakit tayo naririto. Tama po ba, Inton? Ano po ba ang reason kung bakit tayo nandito? Sabi ni Pastor, kakain daw. Pumunta ako! Patay gutom ka, Ton! Okay. So, Inton, pumarito ka at samahan mo ako sa bulwagan. Wow! Si Dede. Akala mo kasabot. Sana sa iba tayo nagpa-print. Kumita kayo, kumita. Ay, hindi ako inawa. Hindi ako inawa. Welcome to si Rika sa sa mga... Siya na ba ngayon si Pastor? Kayo, welcome po namin ang bawat isa. Biglaan po talaga ito, hindi po binakasama. Hindi ko din alam sasabihin ko, basta alam ko may pagkain. And dahil po, welcome namin kayo lahat dito. Tunay ang sinabi kanina, mga tapat na lingkod ng Panginoon dahil hindi po namin kayo makikita dito kung hindi kayo tapat. Ang gulo mo, Ton! Siguro kayo ay nawala na, napagod na. Minsan napapagod po talaga ang mga leaders sa mga workers na dito. Pero ang kagandahan po doon, nagpatuloy po kayong lahat. Nagpatuloy po tayo. Amen. At talagang pinakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya nararapat din po talaga na bigyan ng parangal ang bawat isa sa inyo na tunay na pinili nyo at tinanggap nyo ang pagkakatawag ng Panginoon sa inyong mga buhay. Teka partner, tignan natin kung bising pa sila. Okay? Meron ako ditong nireading mga picture. Nahuhulaan nyo kung sino-sino. Si Ali yan. Ako yan! Pagbabayan ako yan! Si Ali, madali wala niyo, Ali. Wait lang! dito. Ako yan! Diyos ko po! Wait lang. Sabay ka muna. Ay! Sino yan?
Yung crispy pata kay Angeline nga. Grabe ka, Angeline. Sino yan? Reynoa! Si Reynoa. Si Alison. Si Alison. Okay, si Ate Mau. Pastor! Pastor! Ano yan? Ano yan? Be matured with prayer. In prayer yan. Redson! Yes. Ay, so, pastor yan. Lang sige ni pastor. Dali-anan yan. Pastor! Hindi ko yun. Okay. Dati yung babaw. Sayang. Uuwi na. Ngayon, maglaro muna tayo dahil kailangan mag-enjoy muna tayo. Huwag niyo sali si Kuya Erson, huwag niyo sali. Okay. Kawawa. Ano po, inaatasan ko po si Ate Mau at saka po si Sai na magawa po ng dalawang grupo. Ikaw kasama babae Ilan na. sa isang grupo? Ating itong magkakasama ito. 14. 14 daw. 14 kilos na po tayo po tayong lahat. Lahat po ay kasali maliban kay Tay Harrison. Si Kuya Erson daw magpapapremyo, si Kuya Erson. Pakiyahin mo na lang. Ang preview ay pagkakita susi ng coach. Okay na yan, doon na kayo, doon na kayo. Luto na? Teka, vodka? Okay ka lang ba, Nak? Baka mahirap naman kayong urukan, ha? Si Kuya Erson, wag. Kuya, dinig ka sa likod ko. Sa tumba-tumba, dali. Dinig ka. Baka mapit-pit ka. Kuya, dinig ka sa likod ko. Diyan ka, yan, diyan ka. Dandaan. Yan, diyan si Kuya. Ilan na tayo? Nasaan na po yung una? One, two. Ato ba yes na? Wag na sila. Start dito. 2. Ay, sali ako din. Ah, sige, sige. Makita mo. Buka! Kay Robert. Tay, ito ka po, Tay! Ano 3? One, two. Si Mike, wala mo check. Sige pa, magsama-sama. Anay! Mahal, kunin mo. Sige po mga chosen one. Sama-sama dito. Ayun na dyan. Sige, dalawa po kayo. Pila. Dito, dito. Dito po nakaharap. Nakaharap po dito. Oh, pati pedestrian. Ay, kasama ng pedestrian. Ay, din. Second to. Adjust po kayo pa dito. Kayo, malapit na yan. Dito ng 1, paikot po. Dito. Pagkasya po yung mga sa dito, bilog, nakabilog po. Nakabilog. Ote, Bibian, sumali ka! Ate Bibian, kasali. Kaya yan tayo ng bilog. Sige, bilog po kayo. Bilog po. Bilog po kayo. So, kayo sa akin yung bilog. Hindi. Yan, masahan si Kuya. Yan, masahan. Paper ka.
tayo din lahat. Ganito po gagawin natin. Meron po tayong papel sa gitna ninyo. Tapos meron po kayong pinigigit ng marker. Gagawin po, magsusunod po kayo ng verse na nabanggit ni Pastor kanina habang nakakonekta po ang yard. Pero ang challenge po, walang tintang sa group 2. Meron na kami eh. Hindi na namin kailangan, talian nyo kami. Ano po? May tanong po? Anong gagawin? Okay, ulit po. Ang bawat isa po ay may piraso ng yarn na hawak po na nakakonekta sa isang marker. Isa lang po ang magsusulat. Isang marker lang po ang magsusulat pero kayong lahat po ang nakakontrol. Yan po. Gets po! Wala po kami ng marker dahil wala po kami. Ano pala? Yung title lang ang verse. Title lang. Si Pastor ang... Pastor, verse ano lang pong pala verse ito ba? Yung ilalagay? verse lang. Ano pong Hindi verse naman. ang Isang book, ano ba? Isang book, isang chapter, isang verse. Okay. Hindi kasama yung content. Kasama Pag kasama yung content, paano? Bigyan ko kayo ng isang specific na verse. Specific na verse? John 1:12. Ganito po, gugupitin po natin isa-isa. Hindi namin kailangan ito. Sabi tayo. Baba na lang, baba. Lima ang ating. Hindi naman na. Huwag na gamitin mo. Kuya, gusto mo hangin? Okay na to. Okay na to. O, naitang ka? Lang kuya, naitang ka eh. Yan. Yan, kuya. Okay. Yung matatalo sasayaw. Yan. Puputulin dito. Pagpalayasin na po natin ang kasalan nyo. Excuse po. Magpantay-pantay po yan. Pagpalayasin na po natin yung ilalagay nyo. John 1:12. Sinabi mo ba? Ayan, mga hindi nakikinig! Okay na. Hindi nga yung sinabi nila. Wala sa Malaya ka. Hindi nakikinig sa gusto na. Bagong Pilipinas. Tama na ganito siya. Wala si Kuya Aris. Sakay sa may daw po after numbers. Wait lang. Naintindihan po ka po. Nay, kasali po kayo. Wala akong number na. Sumali ka na dito. Sumali na. Sumali ko. Ikpitan nyo. Malawakan, ano gagawin niyo ba? Isa.